Isang mainit na pagbati po ang aming pinapaabot sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kapatid at mga kaibigan. Sa mga kayo naroon ngayon, kami po ay nagagalak na tayo nagkasama-sama sa pamamagitan ng programang ito. At sa ating pong gagawin talakayan, muli po natin makakasama si Pastor Tornalejo. Magandang araw, Pastor Ben. Maraming salamat. Purihin natin Panginoon na tayo ay nasa mabuting kalagayan at makapagpatuloy tayo ng ating pag-aaral. Binabati ko rin ang ating mga televiewers. Magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo napapatuloy sa ating pag-aaral. Nang nakaraang linggo ay ating tinalakay ang sinulat ni Propeta Zacarias na pinamagatang ang pinakamagandang regalo ng langit. At yun ay nasumpungan natin na yun ang ating kaligtasan na napakahalaga sa bawat sa atin. Ngayon po idadako na tayo sa ating huling leksyon para sa trimestring ito. At ating po pag-aaralan naman ang sinulat ni Propeta Malakias na pinamagatang baka makalimutan natin. So sa ating leksyon ito ay maunawaan natin ang ating Diyos ay nakatalaga. Siya'y committed para sa atin. Siya'y para sa atin at siya'y sumasa atin. Ang kanyang layunin sa buong trimestring ito ng ating pag-aaral ay ang tayong lahat ay maakay na lumapit sa Kanya at kilalanin siya ang Diyos ng ating mga buhay. Amen. Bago po tayo magpatuloy, napakabuting ating tunghayan ang ating panalangin, pangunahan ni Pastor Tornalejo. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami muli sa inyo. Dala namin ang aming mga pagpasalamat at papuri sapagkat ikaw ay napakabuti sa aming lahat. Iningatan mo po ang aming buhay. Binigyan mo po kami ng lahat namin ng mga pangangailangan. At narito po kami muli, Panginoon, humiling ng iyong patnubay sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman upang aming maisabuhay itong aming mga leksyon na pag-aaralan at maglago ang aming pananampalataya. Salamat po na ikaw ay nakikinig sa aming mga dalangin. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, tayo dadako na sa ating pag-aaral ng ating lesson at ang sumulat ng ating leksyon ngayon ay si Propeta Malakias. Po. Magmula pa ng ating pinag-aralan ang mga minor prophets ay ating napag-aralan na bawat pangalan nila ay nakaugnay doon sa mga mensahe nila. Totoo yan. Tunay na ang Diyos ay tumawag sa kanila magmula pa nang sila ay mula pa pagkabata. Nasa panukala na ng Panginoon yan. Totoo yan. At ako'y naniniwala na ganoon din ang bawat isa atin. Na marahil ay sabihin natin wala pa tayo sa pananampalataya at wala pang pagkakilala sa Diyos. Pero sa paningin ng Diyos tayo kanya ng tinawag. At sa takdang panahon tayo ngayon ay nagkasama-sama. Pastor, ano ba ang masasabi mo sa pangalan ni Malakias? Ang pangalan na Malakias ay nangangahulugan ng God's messenger or messenger of God. Ibig sabihin na ito si Malakias ay may talagang isang special na message sa mga tao ng Diyos sa kapanahonan na yon. At ito ang ating pag-aralan ngayong sa ating lesson. Ibig sabihin, pag nakita natin si Malakias, ay alam na nating merong mensahe na dala-dala siya. Totoo yan. So, ating pag-aaralan ngayon ang mensahe ni Propeta Malakias. Ano ba mga importante mga bagay ang babala na dinala ni Malakias sa mga taga-Israel? Si Malakias, mga kapatid, mga kaibigan, may mga special na messages. Isa dito ay ang nagsasabi na great is the Lord or dakila ang Panginoon. Pangalawa, nagsasabi na huwag natin kalimutan na ang pagmahal at mabuhay ng mapayapa sa kasama nating kapwa-tao. At pangatlo, dapat tayo ay magbigay or magsauli ng ating ikapo sa Panginoon. Una na pinapakilala ni Malakias na hindi dapat tayo makalimot na ang Panginoon ay dakila. Ang pag-ibig ng Panginoon ipinaliwanag ni Malakias na hindi kagaya ng mga saserdote sa panahon na yon na sa kanilang panunungkulin ay masasabi natin na naglalapastangan sa kanilang gawain sa templo sa pagtanggap ng mga handog, mga offering na defective or mga may sakit or masama. Samantala naman, ang pag-ibig at pagmahal ng Panginoong Diyos ay hindi matitinag. Love that is strong and masasabi natin na never fades. Yan ang mga paalaala ni Malakias na hindi dapat na makalimutan ng mga tao ang mga bagay na ito.
Ano ba ang kalagayan ng bayan ng Diyos bago dumating ito si Malakias? Bago dumating sa kanila ang mensahe ng Panginoon? Anong kanila mga spiritual na kalagayan o mga pananaw? Bakit ang mensaheng ito ay dumating sa kanila? Ang makita natin sa nasulat sa mensahe ni Malakias, there is what we call na may mga corruption, yung kanilang pagtingin sa Panginoon, parang hindi gaano ka sincero ang kanilang pag-alay sa templo at ang kanilang mga pagtingin tungkol sa pag-aasawa, may mga kulang at hindi tapat sila sa kanilang mga asawa. Therefore, si Malakias ay nagbigay ng mga mensahe upang ang mga tao ay mabalik ang kanilang tunay na paningin sa mga bagay na ito. Kaya dito sa ating pag-aaral kasi binabanggit na mga babala na hindi dapat makalimutan. Totoo yan. At napakaganda na una at higit sa lahat ay binabanggit na ang Diyos ay dakila. At kung kinikilala natin ang Diyos ay dakila, hindi tayo basta-basta nagsasalita o gumagawa lamang, kundi ang lahat ay ating pinaghandaan. Kahit dito sa ating sa Pilipinas, pag sinabi nating darating ang presidente, ay pinaghandaan. Oo, totoo yan. Pag sinabing ikaw may appointment tayo sa presidente, ay talagang kahit anong schedule yan, ika-cancel natin dahil may special na tao na darating. Pero merong higit pa sa presidente. At yun ay alam natin ay siya ay hari ng hari, mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na magkaroon tayo ng malaking pagkakilala sa Kanya. Ang babala ni Malakias na parang hindi nila binibigyan ng sapat na paggalang ang Panginoon sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pagbigay ng mga handog sa templo, hindi pinapakita na talaga sila ay gumagalang sa Panginoon sapagkat may mga dala sila ng mga handog na hindi karapat-dapat. So, ibig sabihin kung meron silang kung alin yung mga tira-tirahan at kung alin yung mga depektibong hindi na masyadong siguro hindi na mabenta o hindi na nila mabili, yun ang ihahandog nila. Ibig sabihin ipinapakita nila na ganito lang ang Diyos. Pero sa pamamagitan ng mensahe ni Malakias ay inaakay tayo na lumapit sa Diyos at makilala natin siya na siya isang dakila, makapangyarihan at maluwalhating Diyos. Amen. Yeah. Bakit ba mahalaga na maparangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga handog? Magandang katanungan yan, Pastor Ben. Basahin muna natin ang Leviticus chapter 1 verses 1 to 3. Dito natin makikita bakit inutos na talagang dapat natin parangalan ang Panginoon sa mga pamamagitan ng ating mga handog. Leviticus chapter 1 verses 1 to 3. Okay, ganitong wika. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kaniyang alay ay handog na susunogin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya isang lalaki na walang kapintasan. Sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon. Sinasabi dyan na ang ating mga handog walang kapintasan. Dagdag pa dyan doon pa rin sa Leviticus chapter 22 verse 19. 22 verse 19. Opo. Ng aklat ng Levitico. Ganito ang wika. Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan sa mga baka, sa mga tupa o sa mga kambing. Gaya sa doon ay sulat kanina sa Leviticus chapter 1 verses 1 to 3, ang ating mga handog ay walang kapintasan. Sa panahon ni Malakias, yung mga tao nagdadala ng handog sa templo, may mga kapintasan. So hindi katanggap-tanggap yan. Hindi sapat na mag-offer sila ng mga defective. Kasi kung ang Panginoon ay Panginoon ating buhay, ang Diyos ay ating Ama, kagaya na tayo ay nagre-respeto sa ating Ama, mas lalong bigyan natin ng respeto ang Panginoong Diyos. Pangalawa, ang Panginoong Diyos ay ating Master. Hindi lang sa ating buhay, sa lahat nating mga ari-arian, siya dapat natin bigyan ng una na
lugar sa ating buhay at sa ating ari-arian. Pangatlo dyan, Pastor Ben, mga kaibigan, the Lord is our great King in heaven and earth. Sa nasabi mo kanina, na kung tayo ay may panauhin na special din natin pagbigay na pansin at saka respeto. Hindi yan masasabi natin na kulang sa respeto at walang sapat na pag-aalaga ang ibigay natin sa ating panauhin. In the same way, ang Panginoong Diyos, siya ay hari sa lahat ng hari. Dapat at karapat-dapat na igalang natin siya at sambahin. So ang ating tinutukoy dito yung ating attitude toward God. Totoo yan. Na paano tayo nakikitungo sa Kanya. Sino ba siya sa ating buhay? Kasi kung malaki ang pagkakilala mo sa Kanya, ay di malaki rin ang kaukulang respeto ang ating bibigay. Totoo yan. Sa pagbibigay, ganun din. Limbo, sa pananalapi, kumisa nagbibigay tayo ng tumutulong tayo, no? Tinitingnan natin kumisa ng tao di ba? Ay hindi natin maialis. Halimbawa, naimbitahan ka pastor sa isang kasalan. Ay ang nag-imbita sa iyo, alam mo na sikat na tao, mayaman, kilala. Ay di pagka ikaw magre-regalo ay nahiya ka rin magbigay ng malit. Pero pagka naman naimbitahan ka ng simpleng tao o kaya mahirap lamang, ay kuminsan nasasabi natin na pwede na ito sa kanya. Ay so siguro sa puntong yun gaano kalaki ba ang pagkatingin natin sa Diyos? Kapag sa pamamagitan ng ating mga handog, ay pinapakita natin yung barya. Edi para siya sabi natin na, Panginoon, ikaw ay isa ka lamang sa aking mga hinaharap. Marami pa akong mga priority sa buhay. So parang ganun din natin pinapakitungan ng Diyos. Yan, Pastor Ben. Sa context ni Malakias, nakikita niya na yung mga tao parang hindi nakakilala sa kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kaugalian sa pagdala ng handog. And so si Malakias dito nagsasabi, lest we forget, baka tayo makalimot na ang Panginoon, siya ay Diyos, hindi lamang ng Diyos ng ating buhay, Diyos ng langit at lupa, hari ng lahat ng mga hari. So karapat-dapat na ang pinaka-best kailangan nating ibigay, ihandog sa Kanya. So by the way, nabanggit mo yung ating title sa week na to, baka makalimutan natin. Ay ang background nito ay ang Diyos ang siyang nagbalik sa kanila mula sa pagkalipin. At ang Diyos ang tumulong sa kanila kung paano na-establish sila doon sa Israel. Ang lahat ay sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila ang pag-asa ang kailangan nila, ang Diyos din ang nagbigay. Pero baka nga sila yung makalimutin, kaya narito yung mga pagpapaalala. At napakaganda ng paalala na unahin natin yung magandang pagkakilala sa Diyos. Amen. Sa atin po mga kaibigan, siya sa atin siguro natin yung ating mga sarili. Gaano ba kalaki ang Diyos sa ating mga buhay? Kapag tinitingnan natin ang Diyos na siyang lahat at lahat sa ating buhay, ay lahat din gagawin natin para sa Kanya. At nakahanda tayong magsakripisyo alang-alang sa Kanya kung ganong kalaki ang ating pagmamahal at paggalang sa Kanya. So sa ating pag-aaral ay binabanggitin, may mga naghahandog kasi dito sa panahon ito ni Malakias marami mga naghahandog na may mga sakit na hayop. Ay bakit ba ito tinatawag na karumal-dumal na handog sa harapan ng Panginoon? Itong mga handog na ito. Isang napakalaking katanungan yan na dapat natin bigyan ng pansin. Kasi ang mga handog, hindi lang ito basta-basta mga handog. Ito ay may objective na tumuturo sa isang bagay. Basahin po natin, Pastor Ben, ang 1 Peter 1:18 and 19. Dito natin makikita kung ano kahalaga na dapat walang mga pinsala, walang defect ang dapat natin ihandog sa Panginoon. Okay, ganito sabi sa unang Pedro 1:18 at 19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangsisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Yan ang kahalagahan. Bakit na binibigyan pansin talaga mula sa panahon ng Exodus hanggang sa kapanahonan ni Malakias na dapat walang kapinsanan, walang kapintasan yung kanilang handog sapagkat ito ay tumuturo sa final offering na si Jesus Christ. Kung may dungis, hindi ito matanggap kasi ang makabigay lang ng kaligtasan sa atin yung kordero na walang kapintasan. Dagdag pa dyan, pakibasa nga Pastor Ben sa John chapter 1 verse 29.
Sa aklat ng Juan, Opo. Kapitulo 1, 1. versikulo 29. Or talatang 29. Okay, ganito ang sabi. Verse 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito, yan ang dapat natin bigyan pansin. Na ang kordero na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Walang dungis, walang masabi natin na defect. And so, sa panahon ni Malakias at mula sa panahon ng paghandog, binibigyan talaga ng kahalagahan na walang mga kapinsanan ang mga handog na inaalay sapagkat ito ay tumutukoy sa final offering na si Jesus Christ. Balikan ko, kanina nasabi ko na pag ang offering or si Jesus Christ defective, hindi yan masabi natin na sapat na offering upang sa pag-alis sa kasalanan ng buong mundo. So, ang prinsipyo dito ay ang kanilang handog na dadalhin ay yung sakdal. Totoo yan. Na kagaya ng nire-representahan ng mga offering na yon na si Jesus Christ ay Totoo. sakdal. Tama yan. Siguro madali nating maunawaan yun sa ating panahon, pero sa ating panahon naman kasi ngayon ay hindi na yung kagaya ng unang panahon na ang dinadalang offering ay yung mga handog na susunugin. Ngayon naman ay monetary talaga ang ating mga handog. So paano natin titingnan ngayon na kung yung dala ko ay sakdal o hindi? No, sa panahon ni Malakias, madali eh. Pag nakita mong umiika-ika, edi alam mo na may sakit. Kung maputla o nakita mo na medyo nalalagas ng mga buhok, ay kita mo kagad na may diferensya. Eh, paano sa atin ngayon? Eh, mag-o-offering tayo. Eh, pare-pare mo nakasiksik lang sa envelope yun. Wala naman nakakita nun. Tayo lang. Okay. So, paano natin ngayon ipapakita yung dapat ay sakdal? Napagandang practical question lang. Yan, Pastor Ben, no? Mga kaibigan, mga kapatid, kahit na masasabi natin na ngayon hindi tayo nagdadala ng mga animal offering, pero ang principle remains the same, mga kapatid. Yung principle na tayo dapat magbigay ng ating best. Hindi, ang Panginoon ay, nasabi natin kanina, He is our Father, He is our God, He is our Lord, He is our Master, and if He is first in our lives, we give Him the best. Yung principle dyan na pariha lang, na ibigay natin sa ating mga handog ang ating the best, pinakamagaling na ating makaya, yan, kasi yan ang tatanggapin ng Panginoon. Siguro ibigyan pa natin ng konting paglilinaw sa kapakanan ng ating mga manonood. Pag sinabi nating gusto ko ibigay the best, pwedeng isipin ko halimbawa na, sige, mag-o-offering ako sa Sabado. At pipiliin ko yung pinakamalutong. Yung pinakamalutong na pera, yun ang aking ilalagay. Kaya lang, pinili ko rin yung lahat ng tig-20 lang. At yung mga tig-1,000 ay mga nakatago. Yung ba'y sapat na? Total, malulutong naman yung isinaksaron. O paano pa natin maipapaliwanag yung magandang sakdal punto din yan, Pastor Ben. Kung natin maalaala, yung sa parable ni Jesus Christ, may isang parable, may story si Jesus Christ na ibinigay na may isang bao na nagdala ng handog. Samantala, yung bao ay nagbigay ng isang siguro maliit na halaga ng pera. At nakita naman ng Panginoong Jesus na sa panahon na yun, may maraming tao na naghahandog ng maraming pera. Siguro sako-sako ba ng pera? At nagtanong ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, sino sa palagay niyo ang nagbigay ng pinakamarami? Yung hula nila, yung kanilang guess na ito si A, si B kasi maraming pera. Sabi ng Panginoon, hindi. Yung babae na bao na nagbigay ng maliit na siguro na value. Subalit sabi ng Panginoon, siya ang nagbigay ng pinakamalaki sapagkat binigay niya ang lahat na sa kanya. Yan ang principle. Yan ang principle. When we give our best and all, yan mga kapatid, yan mga kaibigan, masabi natin na binibigyan natin ng sapat o tapat na pansin ang Panginoon sa ating buhay. Sa madaling sabi, sa ating panahon ngayon, para masabi natin na ang aking binibigay ay sakdal, ay yung something na alam mo na napakahalaga sa iyo rin. Diba? Halimbawa ako, kung mag-o-offering ako, halimbawa, iba-iba naman ang tao, diba? Kagaya ng parable ng ating panahon. May nagbigay ng barya, pero
mas pinahalagahan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yun ay nangangalaga ng lahat na para sa kanya, sa babaeng yan. Pero may nagbibigay naman ng malalaki, pero ito naman ay barya-barya lang to sa kanya, sa dami ng kanyang pananalapi. So ang Panginoon, hindi tumitingin sa laki ng ating halagang ibinigay, kundi sa laki ng ating puso Tama yan. na nagbibigay sa kanya. So gaano kalaki ang aking nakahandang isakripisyo para sa Panginoon. Marahil dito natin makikita yung nagiging sakdal na pagbibigay para sa Panginoon. Kahit napakalaki ng bigay ko, pero ang ibinigay kong ito ay parang baliwala naman sa akin, sa dami ng aking pera halimbawa, ay hindi pa rin nalulugod ng Panginoon. Pero kahit maliit yan, pero kung ito na yung lahat mo, ay nakikita ng Panginoon na ating puso. Amen. At yun ang katanggap-tanggap sa Kanya. At saka binanggit sa Banal na Kasulatan, yung nagbibigay ng masaya. Masaya. Oo. May nagbibigay kasi ng malaki, pero hinayang na hinayang. Oo. O kaya may nagbibigay ng malaki kasi iniisip nila, ay kasi namumuhunan ako sa Panginoon. Kailangan dalikan niya ako ng mas malaki. Ay siguro yung mga, pag sinabi natin sakdal na pagbibigay, ang ating kaisipan talaga is for the glory of God. Amen. Na kaya ako nagbigay, hindi sa anumang mga bagay, kundi dahil ako'y natutuwa at nagagalak sa ating Panginoon. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay may binabanggit tungkol sa kasal. Siguro may mga problema ring pangkasalang problema sa kanilang kapanahunan. Bakit ba idiniin dito ni Malakias ang kahalagahan ng kasal? Isa sa pinapaalala ni Malakias sa mga tao sa Jerusalem sa panahon na yun, na bigyan ng sapat na halaga yung pag-aasawa. Basahin po natin, Pastor Ben, sa Malakias 2, versikulo 16, ang tungkol sa sinabi ng Diyos sa pag-aasawa. Okay, sa Kapitulo 2, talatang 16, sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may pagdililo. Okay. Una dyan, binanggit na kinapupuotan ng Diyos ang paghihiwalay. Sa kasaysayan sa panahon ni Malakias, yung mga, particularly sa mga lalaki, pag magtanda na sila, iniiwanan nila yung kanilang asawang babae na matanda at naghahanap ng mas bata at mas maganda. Yan ang kanilang kaugalian. So sabi ni Malakias, we must remember that God is great and let us also love and respect others. Baka makalimutan natin na ang ating pakikitungo, hindi lang sa Diyos, sa ating kapwa-tao, at mismo sa ating sariling pamamahay, doon sa ating family, especially our wife. So ito ang kaugalian na nakikita ni Malakias na hindi maganda sa kanyang kapanahonan, na yung mga lalaki, habang sila tumatanda, iniwanan nila yung kanilang asawang babae at naghanap ng mas bata at mas maganda. So sabi ng Panginoon na ito ay kinapuputan. Even though alam natin na divorce is allowed in the Bible. Sa lumang tipan, it was allowed. Pinapahintulutan. Pinapahintulutan. Pero kahit pinapahintulutan, ay binanggit din sa Banal na Kasulatan na ang dahilan ay sa katigasan ng kanilang ulo. At saka, kahit anong dahilan, kinapuputan ng Diyos ang paghihiwalay. Yan ang sinasabi ni Malakias na hindi dapat gawin ng sambayanan ng Diyos. Hindi ito ang kanyang kalooban. So dito makita natin ang kanyang kalooban, since na siya ang may akda ng kasalan, ay ang gusto niya ay lahat na pumapasok sa kasalan ay nabe-bless. Pero kapag nagkakaroon ng mga paghihiwalay, edi nadudurog din ang kanyang puso dahil nalalabag yung kanyang panukal at kalooban para sa sangkatauhan. So kaya madi niyang sinabi na I hate divorce, sabi sa wikang Ingles. So ito ay kung ito mensahe ni Malakias sa panahon ng mga Israel, sa mga panahon ng Israel, ay ang Diyos ay pinahayag din hindi nagbabago. Totoo yan. So kung siya noon ay galit sa paghihiwalay, ay ayaw din ng Panginoon sa ating panahon ng paghihiwalay. Kaminsan ay may mga karanasan tayo ng mga pagpapayong humihingi na may mga mag-asawa na ang gusto maghiwalay. So maganda mga kaibigan, mga kapatid, na maunawaan natin, ang kalooban ng Diyos ay magsama ang mag-asawa kagaya ng kanilang commitment, kagaya ng kanilang sinumpaan nung sa kasal, na sila magsasama sa hirap at ginhawa.
Oh, sabi naman ng iba ka nakausap pa kami naman kayo nagsasama sa hirap at ginhawa. Sa hirap siya, sa ginawa ako. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kung ating balikan sa Genesis, may dalawang institusyon ang itinatag ng Diyos mula sa Eden. Una ang pag-aasawa at pangalawa ang Sabado. At kung ating masdan ngayon sa ating sosyudad, itong dalawang institusyon ngayon ay inaatake ng kalaban. Yung institusyon ng pag-aasawa at institusyon ng Sabat, ito ay gusto ng kalaban na ito ay gibain. So, bigyan tayo dito ng reminder na talagang dapat natin bigyan ng sapat na kahalagahan na mapatatag ang pag-aasawa. The marriage is a very solemn institution na hindi dapat natin baliwalain. Totoo yan. Ako'y natutuwa, nung isang araw lang ay meron lumapit sa akin at humihingi ng payo na sila magpapakasal na. Talagang ipinahayag ko yung katuwaan ko. Sabi ko, ako'y natutuwa dahil hinahanap ninyo ang payo bago muna kayo magpakasal. At diniin talaga ang kalooban ng Diyos sa pagpasok nila sa kasalan. Ito'y talagang kanilang sumpaan na hanggang sila'y nabubuhay sa hirap at ginhawa. At napakahalaga na ang bawat pumapasok sa kasalan ay ito yung kanilang naunawang mabuti. Na ang kasal ay hindi kagayin ka ng mainit na kanin na pag napaso iluluha. Ito'y talagang pagka ito'y kahit mapaso ka, ay talagang ilunok na walang saulian. No turning back. Kaya ang pinakamaganda dyan ay talagang pagyamanin ng pag-ibig. At kuminsan na talaga may mga hindi pagkakaunawaan, pero hindi dahilan yon para maghiwalay. Dahil unang-una, sinabi nga ng banal na kasulatan, hindi niya kalooban. Siya'y galit sa paghiwalay. Sa ating pag-aaral dito ngayon ay may mga pagdidiin pa na ibinigay si Propeta Malakias tungkol sa kasalan. Ano pa ang kanyang mga payo? Makikita natin dito ang mga payo tungkol sa pag-aasawa sa Joshua chapter 23 verses 12 and 13. Na ang prinsipyo na ito ay makatulong sa mga anak ng Diyos paano mapatatag ang pag-aasawa. Okay, sa aklat ng Josue chapter 23 verses 12 and 13. 12 to 14. Ganito ang wika. Kung inyo ngang tatalikuran sa anumang paraan at lalakip sa nangalabi sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalabi sa gitna ninyo, at kayo'y mag-aasawa sa kanila, at kayo'y lalakip sa kanila, at sila sa inyo, ay talastasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. At narito, sa araw na ito ay yumayaon ako sa lakad ng buong lupa, at inyong talastas sa inyong buong puso, at sa inyong buong kaluluwa, na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo, wala kahit isang bagay na nagkulang. Ito'y babala ng Panginoon sa pamamagitan ni Joshua na yung mga Israelita sa kaniyang panahon ay hindi dapat mag-aasawa mula sa ibang bansa sa kanilang paligid. Hindi ka pananampalataya. Kasi magkaiba ang kanilang pananampalataya, magkaiba ang kanilang paniniwala, magkaiba ang kanilang prinsipyo, at ang kanilang pag-aasawa ay hindi maging matatag. So, yung payo na yan, hindi lang para sa kanila, para din sa atin, sa ating mga church members, sa ating mga kaibigan, na dapat kung tayo mag-aasawa, hanapin natin ang mga magkapareha na pananampalataya. So, hindi lang ito payo na ibinigay ni San Pablo sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan pa, talagang napakahigpit ng tagubilin ng Panginoon dyan. Totoo yan. Na huwag silang makikipag-asawa doon sa mga taga-ibang bansa. Sapagkat ang prinsipyo rito ay hindi sila nakakumikilala sa Diyos. So, ang prinsipyo ay kung tayo mag-asawa, yung pareho tayong may isang pananampalataya at paniniwala sa ating dakilang Diyos at sa kanyang mga aral. So, nakita natin kung paano si Malakias ay nagbigay ng paalala tungkol sa kasalan. Sa ating pag-aaral ay isang
may isang aral na kilalang-kilala si Malakias na nagbibigay siya ng paalala tungkol sa pagbibigay ng ikapo. So, paano ba ito ipinaliwanag ni Malakias ang may kinalaman sa ikapo? Mabuti siguro, Pastor Ben, basahin natin sa Malakias 3, talata 10, kung ano ang sinabi ni Malakias tungkol sa ikapo. Okay, ganito sabi sa Kapitulo 3, talata 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang tinutukoy dito ni Malakias na pinapaalala niya yung mga tao na hindi dapat sila makalimot sa pagbigay ng kanilang ikapo. At sa pamamagitan ng hindi pagbigay, sila ay maging matawag na, ano nga, Pastor Ben? Magnanakaw. Magnanakaw. Isang masabi natin na siguro matindi na pagkasabi, subalit yan ang totoo. Ang sabi ng Biblia, magnanakaw tayo sa Panginoon pag hindi natin dalhin o isauli ang ating ikapo. By the way, sa kapakanan ng ating mga ilang manonood na hindi lubos ang naunawaan, itong pinag-uusapan nating ikapo, ay pwede bang pakipaliwanag wala ng maiksi yung ano ba ibig sabihin nitong ikapo na ating pinag-uusapan o binabanggit ni Malakias? Ang binabanggit dito ni Malakias, mga kapatid, mga kaibigan, na sa lahat nating mga income, whether it's the fruit of the land, whether of the cattle on the hill, at saka ating mga, sasabi natin sa present situation natin, yung ating monetary income, ang ikasampung bahagi, ito ang tinatawag na ikapo. Ito ay sa Panginoon. Ito ang pagkikilala na ang Panginoon ay may-ari sa lahat ng bagay at tayo dapat isauli sa Kanya ang ating ikapo sa pagkilala sa Kanyang kadikilaan. Sa madaling sabi ay kapag binibigay ko ang ikasampung bahagi, hindi ang pangunahing dahilan nito ay kailangan ng Diyos ng ating mga salapi o tinatangkilik. Tama yan. Kundi ito'y pagkilala na siya ang may-ari ng langit at ng lupa at ang lahat ng mga bagay na narito ay siya nagmamay-ari. So, itong utos na ito na ibinigay ng Panginoon, hindi ito sa panahon lamang ng lumang tipan. Ibig ba, kasi pagka ganon, ay hindi na pala natin kikilalanin ng Diyos sa pamamagitan din ng ating mga tinatangkilik. Ay alam natin ito isang prinsipyo na ibinigay ng Panginoon, wala pa sa panahon ng mga Hudyo yan, ay nandoon na yung pag-iikapo, na yun pagkilala na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. So meron sinasagisagan yung ikapo, hindi lamang ito sa pananalapi lamang for the sake ng salapi, kundi naroon yung spiritual education. Kilalanin natin ang Diyos na siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Kasi sa pagkatotoo, hindi lamang ang ikasampung bahagi ang sa Panginoon. Lahat ang sa Kanya. Ngunit ang pagbigay ng ikapo, pagkikilala sa isang katotohanan na lahat nitong bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay hindi sa atin, ito sa Kanya at sa pagpapasalamat, sa pagpuri sa Kanya, ibigay natin ang ating ikapo balik sa Kanya. Okay, maraming salamat. Isa sa issue sa ating kapanahonan ngayon ay hindi na siguro doon sa ikapo, kundi doon sa alin ba ang tinatawag ditong storehouse o kamalig. Iyan ba sa church o doon sa local mission or conference kung saan nasa ilalim noon ng mga iglesia? Napakahalagang katanungan yan, Pastor Ben. At mga kaibigan, alam ko, mga kapatid, ang iba sa atin ay may katanungan ng kagaya ng ganyan na katanungan. Saan ba yung masasabi natin kamalig? Saan bang storehouse na tinutukoy dito? Kung ating subaybayan yung historical context of tithing, sa unang panahon, hindi pa na itatag ni Solomon ang temple, may mga designated storehouse yan sila. Nang maitatag na ni Solomon ang temple, makikita natin sa 2 Chronicles 31, 4 and 12, doon na, sabi ni Solomon, na doon na dalhin ang mga handog at ikapo. So by the time na itinayo na ang temple, central na doon sa a higher place na tinatawag na Temple of Solomon. So isa lang yung storehouse sa panahon na yon nang naitatag na yung temple ni Solomon. So sa kagaya natin ngayon, hindi na local churches. Kung bigyan natin ng equivalent,
doon na sa ating mga conferences at ipapadala sa ating mga unions hanggang sa ating divisions. Yan, makikita natin batay sa historical na context na pag-study natin kung saan na yung tinatawag na storehouse or kamali. Sa madaling sabi, ang ating pong mga ikapo ay yung ikasampung bahagi ng ating mga tinatangkilik na pagpapala ng Panginoon ay dadali natin sa church. Oo. Pero ito hindi mananatili sa church. Tama yan. Dadaan lang sa church. Sapagkat doon sa church sumasamba sa Panginoon, so doon natin dadalhin ang ikapo. Pero ang ikapo na ito ay dadalhin naman doon sa kabangyaman ng tinatawag nating local mission or conferences na sumasakop sa kanila. So, bigyan nating pansin na yung practice na yung ikapo, maiwan lang doon sa local church, hindi yan, masabi ko na, hindi yan biblical, Pastor Ben, mga kaibigan. Kasi ang example na doon talaga in the place of in the central place of worship sa panahon ni Solomon, hindi lang sa local place. Sa ibang salita ay hindi ang lokal na iglesia ang nangangasiwa ng ikapo. Totoo yan. Kundi ito'y dumaan lamang sa church at merong mga ngasiwa nito. Okay, maraming salamat at sana'y nakatulong ito sa iba nating mga kapatid. Ipagpatuloy po natin, may binabanggit dito sa banal na kasulatan na pagnanakaw. Alam mo, masakit yung matawag tayong nagnanakaw. Pero ito yung tuwirang sinabi ng banal na kasulatan. Tama yan. Ninanakawan ba natin ang Diyos? Gayon may ninanakawan natin siya sa pamamagitan ng ikapo. Now, may mga ibang tao naman nagsasabi naman na wala naman talaga ikapo na eh. Wala naman binabanggit sa Bagong Tipan ka na magbigay ka ng ikapo mo. So, paano natin ito sasagutin? Ang masabi ko dyan na hindi lamang yung Panginoon, yung ating sinasabi na pinagnakawan kung hindi tayo magbigay ng ikapo. Yung ating mismong sarili. Kasi ang Malakias 3 talata 10, may isang hamon yan, may isang challenge na sabi ng Panginoon, try me, subukan mo ako. Kung hindi ko buksan yung lahat na as heaven's storehouse at ibigay sa inyo yung mga blessings ng Panginoon. So mga kapatid, sa pag-withhold natin ng ating ikapo, hindi lang yung Panginoon, yung ating nanakawan, yung ating sarili. Pinipigilan natin ang Panginoon na ibibigay niya sa atin lahat yung mga blessings. Sapagkat hindi tayo naniniwala sa Kanya sa pagbigay ng ating ikapo. Sa madaling sabi, ito isang pamamaraan ng Panginoon para turuan din tayo na hindi tayo maging makasarili at kilalanin natin ang Diyos. And at the same time, sa ating mga pagbibigay, ay dito naman tayo rin pinagpapala ng Panginoon. Totoo yan. May mga tao naman na nagsasabi na inuugnay nila ang pag-iikapo sa kaligtasan. Pero magandang maging malinaw to sa atin, ang pag-iikapo ay hindi paraan para tayo maligtas. Hindi natin binibili o binabayaran ng kaligtasan. Hindi natin binibili ang favor ng Panginoon. Kundi ito ay kanyang kahilingan sapagkat meron na tayong relasyon sa Kanya. Yayamang tayo, iniligtas na ng Diyos. Yayamang tayo nakasumpong na ng biyaya sa Kanyang harapan. Ay ang Kanya naman sinasabi ay ibigay natin sa Kanya. Bilang kahayagan na tayo nga ay merong relasyon sa Kanya. Tama yan, Pastor Ben. Masabi ko na, siguro masabi natin na walang bahagi sa kaligtasan, subalit bunga ng kaligtasan. Tayo ay iniligtas ng Panginoon. Paano ba natin bilhin yung ating kaligtasan? Kung masabi ko na may kahalagahan sa pera ang kaligtasan, siguro lahat na tao ay they will exert effort na yung kahalaga na yun makita at mabili yung kaligtasan. Subalit tayo ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa ating kaligtasan dapat natin ipakita ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa pagbigay ng ating ikapo at mga handog. Okay, maraming salamat. Pastor, ang ating oras ay nagtutumuli na naman. Ang iyong huling panyaya sa ating mga tagapanood. Salamat, Pastor Ben. Mga kaibigan, mga kapatid, ang panawagan ni Malakias sa mga taga-Israel, sa taga-Jerusalem, sa unang panahon ay hindi lamang para sa kanila. Ito din ay para sa atin. Ang mensahe na dapat natin, na hindi dapat natin makalimutan na ang Panginoon ay dakila, hindi natin dapat makalimutan na mahalin ang ating kapwa-tao at bigyan pansin ang mga bagay na bigyan pansin kagaya ng paggawa ng mga mabuti at dapat natin dalhin, ibalik ating mga kapwa ay panawagan din sa ating lahat. Sa pamamagitan nito,
tayo ay magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon at magkilala na sa ating buhay ang Panginoong Diyos ay talagang pinakamahalaga sa ating buhay. At siya naghahari sa atin. Amen. Maraming salamat, Pastor. Kami po ay nagpapasalamat na kayo ay nagpaunlak sa ating isang trimestre na pag-aaral ay tayo ay nagkaroon ng talakayan. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa buong trimestre ito ay ating pinag-aralan ang kalooban ng Diyos na ang kanyang palaging paanyaya. Hanapin siya at tayo mabuhay. Hindi lang natin siya basta hanapin, kundi ang gawin natin siyang pangunahin sa ating mga puso. Pangunahin sa ating mga bagay, sa anumang mga bagay, tiyakin po natin. Siya ang una sa lahat. Kagaya rin sinabi sa aklat ng Mateo 6:33, unahin muna natin ang kanyang kaharian, ang kanyang kaluwalhatian, at ang mga bagay na ito na ating mga pangangailangan, at alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, ito'y kanya na lamang idadagdag sa atin. So sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa buong trimestre ito ay nakilala natin ng Diyos, nagbibigay siya sa ating palagi ng paanyaya. Hanapin natin siya, lumapit tayo sa Kanya, maggalak tayo sa Kanya, at ang Diyos ang magpapasagana ng kanyang kabutihan sa bawat isa natin. Sana po mga minamahal mga kaibigan, sa pamamagitan po ng ating isang trimestring to na ating pinag-aralan ang lumapit sa ating Panginoon at hanapin siya, sana po pinagpala tayo ng Panginoon at lalo tigit nagkaroon tayo ng lalong magandang relasyon at lalong magandang pagkakilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At nawa po, ang aming dalangin ay patuloy kayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ating pong pagtatapos, tayo po minsan pang yumukod sa isang tanging panalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa serye ng mga pag-aaral na ito na amin natunghayan. Tunay aman Diyos, ipinakita niyo sa amin ang inyong mga mensahe sa pamamagitan ng inyong mga propeta na tinawag upang kumagkagayon, maipaunawa sa amin ang inyong kalooban. At maihanda ang aming mga puso, Ama, na kami po, Panginoon, ay susunod sa inyo, magpapasakop sa inyo. Hindi na ang aming mga sarili ang aming hahanapin, kundi ang inyong kalooban ang siyang masunod sa aming mga buhay. Amen. Idinadalangin po namin, Panginoon, panaganain lamang po ninyo kami sa inyong biyaya. Ang inyong banal na Espiritu ang patuloy lamang na magturo sa amin, magpaalala sa amin, at magbigay sa amin ng kapangyarihan kami makasunod sa lahat ng inyong mga kahilingan. Yayamang ginawa niyo ang lahat, ang pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, at nag-aalay sa inyo ng aming pagmamahal. Sa inyong biyaya, gawin niyo po kaming mga masunurin niyo mga anak, nagagalak na maglingkod sa inyo, nagagalak na magbigay sa inyo, nagagalak na gawin ang inyong mga kalooban, at ang mabigyan nawa namin kayo palagian ng kaluguran sa araw-araw. O banal na Diyos, basbasan niyo ang bawat isa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood sa programang ito. Saan man sila naroon naman, Diyos, hipuin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga puso. Patungan sila ng inyong makapangyarihang kamay. Igawad po sa kanila, Panginoon, ang kasaganaan ng inyong mga kabutihan. At sa araw-araw na lumilipas, Panginoon, patuloy lamang kaming maakay palapit sa inyo. Maging handa sa mga paglilingkod sa inyo, sa pagtatalaga ng aming mga buhay sa inyo, at masumpungan kami na nagtatapat hanggang sa wakas. Salamat po, Panginoon, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga minamahal mga kaibigan, maraming salamat. Ang masaganang pagpapala ng Diyos ang managana po sa inyong lahat.
The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali dito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya.
napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin. Sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan. Subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi ma-experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak na sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos rekados ito. No? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows. All of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron hong kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito.
isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti kami kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 months and 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon, aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya.
Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines!